Marami ng puting buhok si hapon, kaya sabi ko sa kanya ay kulayan ko siya. Tapos kinagabihan naman po ay nagluto ako ng baked shrimp. Hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 4 ng hapon ay nagpunta po kami ni Kenshin dito sa drugstore. Bibili po kasi ako ng pangkulay dahil kukulayan ko po yung buhok ni uncle yung hapon. Dahil tumatanda na po yung asawa ko, kaya nagkakaroon na po siya ng mga puting buhok. Nga po, kahit wala pa sa edad na 50 years old ay napakadami ko pong mga puting buhok, mga auntie. Ala, bumakutak sa dun. Pagkatapos namin bumili ng pangkulay, ay umuwi na po kami kaagad ni Kenshin. Sobrang dali lang po nitong gamitin. Meron ka lang pipindutin, tapos kung saan na pong lalabas yung nasa loob. Tapos meron na nga rin po pala itong kasamang suklay at saka gloves. So ito na nga po mga auntie, kukulayan na po natin ng buhok si uncle yung hapon. 6 na taon namin pagsasama ni hapon. Parang 2 beses ko palang ata siyang nakulayan. Minsan po kasi mga auntie, itong asawa ko ay ayaw na ayaw po niya nagpapakulay ng buhok. Dahil nagkakaedad na po tayo, kaya normal lang po sa tao na magkaroon ng puting buhok. Medyo halata na nga po yung puting buhok niya dun sa may patilya at saka dito sa harap. At habang kinukulayan ko po si uncle yung hapon, Kenshin naman po ay siya po yung tagalagay mga auntie. Loko-loko tong anak ko, dinadamihan niya. Sobrang bilis nga pong kumapit nitong pangkulay dahil 5 minutes lang po ay pwede na tong banlawan. At naglagay nga rin po pala ako dun sa may baba niya. Habang kinukulayan ko nga po tong asawa ko si Kenshin naman po ay siya po yung taga-video namin. At tapos ng 5 minuto ay pwede na po natin tong banlawan. Kalimutan ko nga po palang gumamit ng gloves kanina, kaya heto, nakulayan din po yung kamay ko. Ito na nga po yung resulta pagkatapos ko makulayan si uncle yung hapon. O diba, ang gwapo naman ng asawa ko. In love mo na ni Anten. Huwag ko makalimutan, ito nga po palang mini vlog namin ay noong February 10, 2025. Huwag ko i-delete tong video, syempre i-upload ko muna. Kaya hindi naman kasi mga auntie kapag hindi natin to na-upload. Dahil magluluto po si uncle yung hapon, kaya heto, nagbalat po ako dito ng patatas at saka ng carrots. Dahil sabaw po yung lulutuin ng asawa ko mga auntie, kaya paniguradong marami po itong gulay. Huwag nyo nga po palang pansinin yung kamay ko dahil kanina, ikinulayan ko po si uncle yung hapon. Hinugasan ko nga po to kanina, kaso nga lang ayaw matanggal ng kulay mga auntie. Hinugasan ko na rin tong isda na ilalagay po ni hapon. Tapos mamaya, etong hipon naman po ay ako po yung magluluto. Dahil tinigil nga pala muna namin ni hapon yung ginagawa namin dahil nagpagiling po kami ng palay. Ubus na po kasi yung bigas namin, kaya heto, nagpagiling po ulit kami ni uncle yung hapon. Eto na nga po pala yung huli dun sa 3 sako na nabili ni uncle yung hapon. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan nabili to ng asawa ko, eto po ay nabili niya dun sa kaibigan niya o sa katrabaho niya. Napakamura nga po nung binili to ng asawa ko. 90 kilos ay nagkakahalaga po ng 2 lapat. Malapit na nga po kaming matapos. Si Kenshin naman po ay bising-bising maglinis. Sobrang sipag naman ng anak ko, ang cute-cute niyang magwalis. Pagkatapos namin magpagiling ng palay ay dumiretso naman po kami dito sa supermarket. Kenshin naman po ay gusto magpabili ng drawing book. Isang linggo nga po pala mga auntie, minsan po ay 1 beses po kaming mag-grocery. Minsan 2 beses po ganyan kapag meron po kami nakalimutan na bilhin. So ito na nga po, pagkatapos namin mag-grocery, umuwi na po kami kaagad ng bahay. Nag-chop na nga po ako dito ng bawang dahil magluto po tayo ng baked shrimp. Pangalawang beses ko na nga po palang magluto ng ganito. At yung unang niluto ko po dati ay nagustuhan po ni uncle yung hapon at saka ng mga binan kong hapon. Pagkatapos ko pong hiwain yung hipon, naman po yung mga ingredients na ilalagay. Kailangan lang po natin dito ay cream cheese, butter, garlic, cheese at saka ng salt and pepper. Tapos halu-haluin lang po hanggang sa mag-combine lahat ng mga ingredients. Pagkatapos niyan, ay lalagyan na po natin tong hipon. Ito pong hipon kanina nung hinugasan ko, tinanggalan ko na po ito ng dumi. Tapos kung gawin tong 4 na piraso ay i-oven na po natin. Ibig nga lang po pala natin ito ng 10 minutes. Bale, depende nga po pala sa inyo kung gaano katagal o gaano kabilis nyo po itong lutuin. Ito po kasing oven ko ay humihinto po yan kapag nagbe-bake ako. Ito naman po ay magluluto po ako ng spicy hipon. Naginisa ko lang po yung bawang at sibuyas, tapos naglagay na po ako dito ng ketchup. Dahil marami po yung hipon na nabili ni uncle yung hapon. Ito po yung naisipan ko lutuin. Naglagay nga rin po pala ako dito ng tubig at saka ng chili sauce. Mas masarap po kasi ito mga auntie kapag medyo maanghang. Sa pampalasa naman po ay naglagay ako ng MSG at saka ng salt and pepper. Tapos ito naman po yung nilulutong sabaw ni uncle yung hapon. Tapos ng ilang minuto ay tapos ko na rin pong lutuin itong ating mga hipon. Tapos nag-ready na nga rin po pala ako dito para makakain na kami. Ito nga po yung simpleng hapunan namin.
Minasang itadakimasu. Kaya lang po, maraming salamat at sinamahan niyo po kami ngayong gabi. Tara kain po tayo mga auntie dahil nagugutom na ako. Lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。